Ka-express, hindi ito simpleng solid performance lang. Ito ay isang malinaw na pahayag. Si Kai Sotto ay muling nagparamdam sa international stage matapos mag-poste ng 27 points laban sa Kawasaki Brave Thunders na tumulong sa Koshigaya Alphas na kunin ang panalo 90-84. Sa loob ng 31 minutes, halos flawless ang laro ni Kai. Nagtala siya ng 10 out of 14 shooting mula sa field, 7 out of 9 sa free throw line, may dagdag pang 8 rebounds and 3 assists. Hindi lang ito simpleng scoring output, isa itong halimbawa ng mataas na efficiency, so ibig sabihin, hindi siya basta kumukuha ng maraming tira, pinipili niya ang tamang pagkakataon, tamang pwesto at tamang desisyon sa bawat possession. Bagamat hindi agad ito sumabog sa global social media, ramdam ang epekto nito sa loob ng basketball circles. Ito ang klase ng performance na tahimik sa labas pero malakas ang dating sa mga scouts at analysts at patina sa coaching staff. Sa ganitong mga laro, nagsisimula ang seryosong pagtingin ng isang player. Kung susuruin ang laban, hindi ito nakuha laban sa mahinang kalaban. Ang Kawasaki Brave Thunders ay kilala sa disiplina, physicality at organisadong depensa. Sa kabila nito, nagpakita si Kai ng composure at maturity na bihira sa isang batang 7-footer. Ang kanyang 27 points ay hindi galing sa isang estilo lamang. Nakapunto siya sa ilalim gamit ang inside finishes, gumamit ng spot cuts, nakakuha ng second chance opportunities, at nagpakita ng control sa bawat galaw. Hindi siya nagmadali at hindi rin napilitang gumawa ng hero plays. Lahat ng aksyon niya ay may base sa depensa. Ang 10 out of 14 shooting ay malinaw na indikasyon ng tamang shot selection at magandang timing. Kapag ganito ka-efficient ang isang big man, napipilitan ang depensa ng mag-adjust. So dito pumapasok ang kanyang 3 assist, patunay na kaya niyang mag-create para sa kanyang mga teammates kapag na-collapse ang depensa sa kanya. Malaki rin ang ipinapakitang improvement sa free throw line. Ang 7 of 9 performance ay mahalaga dahil dati itong itinuring na kahinaan sa kanyang laro, pero ngayon nagiging reliable na siya sa aspetong ito na mahalaga sa modern basketball kung saan ang bawat possession ay critical. Ang pagbibigay sa kanya ng 31 minutes ay nagpapakita rin ng tiwala ng coaching staff. Hindi na siya ginagamit bilang rotational piece lamang. Unti-unti na siyang nagiging isa sa mga inaasang sandigan ng kupunan. At sa mas malinaw na pananaw, ang larong ito ay may malaking epekto sa career trajectory ni Kai. Matagal na pinag-uusapan ang kanyang NBA potential dahil sa kanyang height, touch at mobility. Pero ang tanong noon ay consistency at physical readiness. Sa mga ganitong performance, unti-unting sinasagot ang mga tanong na yon. Hindi man araw-araw ay 27 points ang kanyang output, pero makikita ang steady progression sa kanyang laro ngayong season. Ang kanyang presence sa loob, sa opensa man o depensa, ay nagiging mas ramdam. Sa modern basketball, hindi sapat ang tangkad. Kailangan may basketball IQ, mabilis magdesisyon, at kayang sumabay sa bilis ng laro. Ito ang unti-unti niyang ipinapakita. Kapansin-pansin rin ang kanyang composure, walang forced shots, walang frustration, kontrolado ang emosyon, kahit dikit ang laban. Ito ang mga katangiang hinahanap sa professional level. Gayunpaman, mahalagang tandaan ng isang performance ay hindi sapat para sabihing NBA ready na agad siya. Ito ay isang malaking hakbang, pero ang tunay na sukatan ay consistency. Kailangan niyang maulit ang ganitong klase ng laro laban sa iba't ibang kalaban, lalo na sa mas physical at mas athletic na competition. At para sa Koshigaya Alphas, ang ganitong performance ay mahalaga sa pagbuo ng kanilang identity. Nagkakaroon sila ng solid inside presence, efficient offense at defensive anchor. Para naman sa mga taga-suporta, lalo na sa Pilipinas, ito ay konkretong ebidensya ng pagunlad, hindi lamang hype. Well, ang 27-point performance ni Kai ay higit pa sa isang magandang laro. Isa itong indikasyon na ang kanyang development ay nasa tamang direksyon. Hindi man ito ang kanyang peak, malinaw na may mas mataas pa siyang maabot. At kung mapapanatili niya ang ganitong antas ng efficiency at decision-making, posibleng makita natin ang mas malaking impact niya sa international level. Ito ay paalala na may isang Pinoy big man na patuloy na umangat at lumalaban sa mas mataas na antas ng basketball. So ang tanong ay hindi na kung kaya niya mag-deliver ng ganitong laro. Ang tanong ngayon ay kung gaano niya ito kayang ulitin at kung ito na ba ang simula ng tuloy-tuloy na pag-angat.
Well, matagal na siyang laman ng usapan pagdating sa NBA potential dahil sa kanyang tangkad, husay sa touch at galaw sa court. Pero noon, laging may tanong tungkol sa kanyang consistency at physical readiness. Sa mga ganitong klaseng performance, unti-unti na niyang binibigyan ng sagot ang mga pagdududang yon. Hindi man siya palaging magtatala ng 27 points bawat laro. Kapansin-pansin naman ang tuloy-tuloy na pagunlad ng kanyang laro ngayong season. Mas ramdam na ang kanyang presensya sa loob, maging opensa o depensa man. At sa modern basketball, hindi sapat ang tangkad lamang. Kailangan ng mataas na basketball IQ, mabilis na decision-making at kakayahang makasabay sa bilis ng laro. At ito ang dahan-dahan niyang pinapatunayan. At isa pang kapansin-pansin ay ang kanyang composure. Wala kang makikitang pilit na tira, walang halatang frustration at kontrolado ang emosyon kahit dikit ang laban. Mga katangiang mahalaga sa professional level. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi sapat ang isang magandang performance para sabihin NBA ready na siya agad. Isa itong malaking hakbang, pero ang tunay na sukatan ay consistency. Kailangan niyang maipakita ang ganitong antas ng laro laban sa iba't ibang kalaban, lalo na sa mas physical at mas athletic na competition. At para naman sa Koshigaya Alphas, mahalaga ang ganitong performance sa paghubog ng kanilang identity bilang kupunan. Nagkakaroon sila ng matibay na inside presence, mas efficient na offense, at isang maasahan na defensive anchor. Para naman sa mga fans, lalo na sa Pilipinas, ito ay konkretong patunay ng kanyang pag-unlad, hindi lang basta height. Well, ang 27-point performance ni Kai ay higit pa sa isang simpleng magandang laro. Isa itong malinaw na senyales na nasa tamang landas ang kanyang development. Maring hindi pa ito ang kanyang rurok, pero kitang-kita na mas mataas pa ang kanyang kayang abutin. At kung magpapatuloy siya sa ganitong antas ng efficiency at decision-making, malaki ang posibilidad na mas lumaki pa ang kanyang impact sa international stage. Isa itong paalala na may isang Pinoy big man na patuloy na umangat at lumalaban sa mas mataas na antas ng basketball. Well, sa huli, hindi na ang tanong kung kaya niya mag-deliver ng ganitong klaseng laro. Ang tanong ngayon ay, gaano niya ito kayang ulitin? At kung ito na nga ba ang simula ng tuloy-tuloy na pag-angat ni Kai? At sa mas malalim na pagsusuri, ang performance na ito ay mas may larawan bilang isang efficient breakout kaysa simpleng pagsabog sa scoring. At sa modern basketball, ang tunay na halaga ng isang big man ay hindi nasusukat sa dami ng tira, kundi sa kalidad ng kanyang conversion habang napapanatili ang daloy ng opensa. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.